paano maglagay ng end molding pag ganitong may kantuhan. So pwede nyong unahin itong nakalubog ito, tapos puputulin nyo dyan sa itong kanto na to. Pwede rin dito unahin itong, mamili kayo kung dito o dyan. Tapos itong kasunod, kung inuna nyo yung sa baba, susundan nyo itong sa taas, babawasan nyo siya ng sa loob, ito sa likod. Yan po. Yung ibabawas nyo yung sukat nito, kung ilan yung sukat nyan. Ito halimbawa 2 pulgada, yun po ang ibabawas nyo dito, yan sa likod. Tapos try natin ikabit yan. Sige, kabit nyo para ma-extra. Bari na. So ito po sa loob yung may bawas na yan, para yung susunod na panel ng spandrel makakapasok yan. Kasi pag walang bawas yan, kung wala tong bawas sa likod, hindi makakapasok yung susunod na panel. Yan po, binabawasan na. Kanya na yung itsura niyan. Yan. Tapos magpo 45 tayo dito. Yan. Dudugtungan natin mamaya. Ito na po yung itsura nung kinabit natin dito sa kantuan, yung may nosing. Kung anong lapad nitong nosing na to, ito po yung makikita nyo dito. Yan. Dapat naka-angle yan. Ka 45. Yan. Dalawa. Kasi kung hindi yan ganyan, yung pagkabit nyo, masasabi ko na hindi pa kayo marunong. Ito, magaling to. Yan. Yan, pinakamagaling yan. Siya ang nagkabit nito. Siya ang nagkabit nito. Tinuruan lang yan ng nito, yung pinakapogi. Yan, mga turo niya yan. Kaya ganito yung resulta niyan. So ito po yung natapos natin na end molding, yung sa may nosing. At sa bandang taas, gumamit tayo dito ng center molding lang, kasi walang butterfly molding doon sa nabila nating planta. So dapat ganito po yung sa may kantuan nyo sa nosing. Dito naman po kung saan nagsimula, ganito din yung itsura nya. Dapat naka 45 din yan. Tsaka i-rivets nyo yung dapat sa bandang gitna nung end molding. Yan po yung mga kantuan yan. Dapat ganyan po yan. Yan. Pag ganyan yung gawa nyo, tama po yan. Pero dun sa mga nagsisimula pa lang, siguro ko makakatulong to sa inyo. Dito sa portion na to, sa paglalagay ng end molding, dapat hindi po yan nakasagad sa dito sa konkreto. Kasi pag nakasagad yan, mahihirapan na kayo na ilagay yung pang sirolo. Ayan po. Ayan. Pero kung sakaling naandyan na yan, ganito lang po yung gagawin nyo. Ayan. Babawasan nyo lang yung
ito yung likod para pumasok dito, para makapasok siya. Yan. Yan. Kasi kung walang bawas yan, ito hindi to makakapasok. Ito po, binawasan natin yan. So dapat meron pong allowance yan kung maglalagay kayo, para pag sinuksok nyo yan kahit wala nang bawas, kakasya. So ayan po, tulad dito sa kabila, hindi po yan kasya, hindi yan nakasya yan. Mahirap na ipasok. Kapag naikasan nyo na po yung mga end molding, madali na lang po yung pagkakabit ng panel ng spandrel. Pero hindi po ibig sabihin na lalagyan nyo lahat, lalo na kung kulang yung scaffolding nyo, yung tungtungan. Dapat portion by portion. Halimbawa, sa isang side tatapusin nyo muna yung panel saka yung mga molding, saka naman lilipat kayo. Kasi kung lalagyan nyo lahat muna ng end molding, malaking abala yan sa trabaho. Pero kung kumpleto yung tungtungan nyo, paikot, at marami naman kayong tao, pwede nyong lagyan lahat muna para sunod-sunod na yung trabaho nyo. Kung end molding, saka nyo ilalagay yung spandrel. Pero kung limitado lang yung tungtungan nyo, yun nga, portion by portion. Itong side na to, yung isang side, yun ang lalagyan nyo. Kung natapos nyo, lilipat nyo naman kung kulang ang tungtungan nyo. So yan lang po ang tip natin ngayon. Sana makatulong yan sa inyo. Maraming salamat po.